Magandang araw kabady at sa mga tagapakinig sa inyong channel. At sana mabasa mo itong aking karanasan. Ako po si Butchoy. Ang kwento kong ito ay nangyari noong ako ay nasa Cebu. Masaya at payapa naman kabady ang aming pamumuhay sa Cebu. Kasama ang aking pamilya. Ngunit may isa palang pangyayaring magaganap na hindi ko lubos na inaasahan. Isang araw ay naubusan kami ng kahoy na panggatong namin. Wala pa po kami kasi noong price gas. Kaya inutusan ako ng aking ina na pumunta sa bukid upang manguha ng kahoy na aming gagamiting panggatong. Bagamat naiinis dahil ako lagi ang inuutusan, ay wala na akong nagawa kundi sumunod sa utos. Pinuntahan ko na lamang ang kaibigan kong si Jesse para may kasama akong mangunguha ng kahoy sa bundok. Mag-aalauna na yon ng hapon noong kami ay umalis ng bahay at nagtungo sa bundok. Masaya kaming nagkukwentuhan at naghahanap ng mga kahoy na Jesse. Nang hindi namin namalayang lumipas ang mga oras. Choy, okay na siguro yung nakuha natin mga kahoy. Tara na at tumuwi na tayo, baka abutan tayo ng gabi. Ika nga ni Jesse. Sige tol, tara bumalik na tayo sa bahay. Tugon ko naman dito. Medyo malayo-layo ang nilalakad namin papunta sa bundok at ganoon din pabalik. Noong nangangalahati na kami ng daan pauwi, ay medyo nag-aagaw na ang liwanag at ang dilim. Malapit nang sumapit ang gabi noon. Nag-uusap kami noon ni Jesse habang naglalakad nang napansin naming may tumalon sa aming unahan. At akala namin tao, pero nang tignan namin ng mabuti, hindi ito tao sapagkat napakalaki nito. Maitim ang balat na puno ng mga balahibo at may namumulang mga mata. Agad kaming naistatwa, kami ni Jesse, sa mga pagkakataong yon. Nagkatitigan kaming dalawa nang makita ang halimaw. At noon ngay biglang kumaripas ng takbo si Jesse. Kaya biglang nabuhayan ako ng loob at nagtatakbo rin sa direksyon na tinatakbuhan ni Jesse. Habang tumatakbo, ang naisipan kong lumingon upang ikumpirma kung nasundan kami ng halimaw. At kumpirmado nga, hinahabol kami nito. Dahil mabilis akong tumakbo ay nasabayan ko si Jesse. Ngunit nang walang ano-ano'y nadapa kami. Anak ng teteng, may mga sanga ng puno ng mangga na siyang nagpatalisod sa amin at napahandusay sa lupa. May nakita pa kaming sawa sa daan, ngunit hindi namin pinansin at tumayo ulit upang tumakbo. Maya-maya'y may malaking puno kaming nakita at nagpasyang doon kami magtago. Choy, ano yun? Tanong sa akin ni Jesse. Swangata yun pre. Tugon ko naman. Hinihingal kami, kabady, dahil sa sobrang pagod at takot. Nagpalinga-linga kami dahil baka nasundan kami ng halimaw na humahabol sa amin, pero parang naligaw namin ito.
Ngunit ang masaklap na hindi namin alam kung nasaan na kaming parte ng bundok na iyon. Ang walang ano-ano'y may lumapit na parang pusang itim. Dala ng kaba nang nakita ko kaninang halimaw ay kinuha ko ang itak ng kaibigan kong si Jesse at tinaga ang pusa at namatay ito. Pero napapansin naming dumarami ang pusang itim sa paligid namin. Pinagtataga ko ang iba pero parang di nababawasan ang bilang nila. Napatingin rin ako sa taas ng punong pinagtataguan namin at nagimbal ako sa aking nakita. May halimaw sa taas na parang nakatuwad na kambing. Maitim ang mga mata at itim ang balat. Nagsigawan kami ni Jesse dahil nakita niya yon. Nagtatakbuhan kami sa magkaibang direksyon, ngunit hindi ko na namamalayan ang dinaraanan ko sa sobrang takot at pagmamadali. Nahulog ako sa isang mababaw na banging may tubig at nawalan ng malay. Nagising na lang akong nasa bahay na nakita raw ako ng aming mga kabaryong humabol sa bundok upang hanapin kami ni Jesse. Nawala raw akong malay at dinala na lang nila ako sa bahay. Nakita rin nila si Jesse na takot habang nagkukubli sa isang puno. Hindi ko malilimutan ang mga nangyari ngayon sa akin sa Cebu.